Good morning mga kabahay. Naghahanap ba kayo ng single attached unit na ready for occupancy and available through bank or pag-ibig financing dito sa May Binyan, Laguna? Baka pwede niyo po i-consider itong aming single attached unit sa The Granary. So yan po. I-check natin kung pasok po sa preference ninyo. This is our single attached unit. Ito po sa May The Granary sa Binyan, Laguna with a minimum lot area of 45 square meter and a floor area of 43 to 48 square meter. So, 2 bedrooms, 1 toilet and bath, semi-complete, and available through bank and pag-ibig financing. So, yung floor area niya ay nag-range ng 43 to 48 square meter dahil dalawa po yung version po na available nila. No? So, yung 43, kasing laki po nitong kanilang dress-up model, pero yung 48 square meter ay kasing laki naman po nitong kanilang actual turnover. So, medyo mas mahal po ng konti itong 48 square meter na floor area, pero at least hindi ka na po gaano magpapa-extend pa sa second floor. So unahin po muna natin pasukin itong kanilang actual turnover. So yung minimum lot area po na 45 square meter ay mula po dito sa poste na to, diretso po sa firewall ng kapitbahay niya. Then hanggang dito po sa sidewalk na to at hanggang dito po sa firewall po ng bahay ninyo. Sakali po. So yung frontage niya, so mula naman dito sa kanyang sidewalk hanggang dito po sa pader na to, yan ay mga 4.5 meters, 4.5 meters po na haba. Sa lapad naman, mga 2.5 meters. So importante yan dahil para po ma-check natin kung magkakasya po ba yung sasakyan ninyo. Sa haba naman ito po ay mga 3 meters naman po. So mula dito sa sidewalk na to hanggang dito po sa kanyang main door. So, pwede po magpabakod pero may mga approved plans po si developer and kailangan po inside contractor po ang kanilang or ang kukunin po ninyo. Okay, so sa ngayon po, bawal pa rin po magpalagay ng mga canopy or bubong dito sa carport, pero later baka po pag na-turn over na po sa homeowner, i-allowed na rin naman po, no? So, yung kanyang main door ay solid panel wood at malapad din naman 90 cm. Maganda rin naman po yung doorknob na ginamit. Medyo pinaglumaan na lang naman po kaya ganyan na itsura niya. Sa mga bintana naman, mga owning type, aluminum windows. Okay, pasok po tayo ngayon sa kanyang main door. So ito yung sinasabi ko po sa inyo na semi-complete dahil wala pa siyang tiles. Ito yung kanyang living area. May makita po natin doon sa dress up paano po magkakaroon ng mga gamit. So dito possible ilagay yung sofa, yung TV mo dito po. So tamang-tama po ang mga space na yan. Meron kang malaking sliding window. So punta naman tayo dito sa kanyang dining area. So maganda yung space ng dining area niya dahil nakabukod pa siya talaga dito sa part na to. Pero yung kanyang kitchen area medyo maliit lang po, no? So ito, pagkakasyahin mo talaga. So yung iyong stainless steel sink, maglalagay ka na lang ng induction cooker dito and yung iyong refrigerator po dito po. So dapat i-check niyo po mabuti kung kasya yung refrigerator niyo dahil yung space na to ay 60 cm lang po ang lapad. Pwede ka namang magpalagay po ng mga cabinet at meron ka pa rin space dito po sa ilalim po ng countertop ninyo. So kung papansin po ninyo, meron siyang space dito na open sa ibabaw. So ito po, I think para sa ventilation talaga ng bahay. Pag binuksan mo siya, iikot po yung hangin sa loob ng bahay. Pero pwede mo rin naman gawing storage siguro, no? Palagyan mo na lang po ng bubong or pa-close mo na lang, palagyan mo ng mga grills siguro po. Yung kanyang breaker, nandito po siya. Okay. And ito yung kanyang hagdan. So bato, papansin po ninyo, buhos naman siya. Yung railings niya, maganda naman po yung dikit dito sa kanyang hagdan. Kaya mukhang matibay po, no? Hindi gumagalaw masyado, no?
So, palagyan nyo na lang din po ng tiles. And then, ito naman po yung toilet and bath ng bahay na to. So, kung papansin po ninyo, wala po siyang bintana, pero meron siyang exhaust, actual turnover ng lavatory, toilet. So, dito, kung papansin po ninyo, maganda yung space ng lavatory at toilet, pero dito sila nagkulang sa space po ng shower area. So, pag pinalagyan mo yan ng cortina dito, medyo masikip na, talagang halos tao na lang po yung kasya. 60 cm lang po ang lapad niyan. So, I think mas maganda kung inusod po itong toilet and pinalaki ng konti po yung shower area. Floor to ceiling naman po yung tiles dito po sa may shower area. So, ito yung kanyang actual turnover ng shower head, yung knob, at saka po itong kanyang grate. So, PVC type yung kanyang pintuan. Kat tayo ngayon sa second floor. So, kapag nakasarado yung mga pintuan ng kwarto, medyo madilim po dito sa hagdan na to. Kaya po, meron naman silang ilaw dito. Lalagyan nyo na lang po. So, unahin po muna natin itong kanyang first bedroom. Pero kung papansin po ninyo, plain cement pa lang din po yung kanyang second floor. So, yan po yung kasama pa po sa pagiging semi-complete ng bahay nito. Pero may mga partition na po, no? So, tulad ng nabanggit ko po kanina, itong actual turnover, ito po yung 48 square meters. So, ang nangyari po, mas malapad po or mas malaki itong kwartong ito dahil sa 43 square meter hanggang dito lang po yan. Pero kung papansin po niyo, extend pa nila yan dito. Okay? Para mas lumaki po ang kwarto na to. So may mga butas na rin po for window type aircon. Meron kang sliding window dito. Okay. Sa bubong naman, ito po yung mga ginamit nila, mga long span. And dito po, may awning type window din po, no? Ito naman yung space mo for built-in cabinet. So next naman, punta naman po tayo sa master bedroom. So ito yung mas malapit po sa kalsada na kwarto. Marami rin siyang bintana, mayroon siyang awning type window dito, at meron siyang corner windows dito, no? Medyo mas maliit nga lang po ito compare mo dun sa isang bedroom, sa extended bedroom na yun. Pero yun, kung papansin po ninyo, pwede mong ilagay dito yung double size bed mo, nandun yung headboard, nakadikit doon. Yung built-in cabinet mo, pwede mo ilagay dito sa likod ng pinto. May papakita ko po sa inyo. Pwede ka rin maglagay ng TV dito. So, makikita po natin yan doon sa dress-up model. So, yung cabinet mo dito medyo maliit lang. Okay, so punta naman po tayo sa dress-up model. Okay, so pasok naman po tayo ngayon sa kanyang dress-up model. So, ito, same lang po yung lot area. Ang pinakaiba lang po ito, may gamit na po sa loob, ano, complete na po siya. Pero syempre, hindi po yan kasama kapag tinurn over sa inyo. And itong floor area po ng dress-up model, ito yung 43 square meters. May makikita niyo po sa second floor yung difference. Okay? So, dito muna po tayo, balik po tayo. So, kung papansin po ninyo, pagpasok po ng bahay, naglagay pa sila ng parang cabinet dito or stand. Siguro, mas maganda yan. Shoe rack, di ba? Close na shoe rack. Pagpasok, pwedeng ilagay dyan yung mga sapatos. Okay, mga pambahay mo na tsinelas. Dito naman, nilagay nila yung sofa. Tulad na nabanggit ko kanina. And yung TV po dito. So siguro, tamang-tama lang kung mga 50-inch na TV ang ilalagay mo dyan. And dito naman yung kanyang wait lang. Pakita ko lang sa inyo. So, since nagkaroon na siya ng gamit, medyo mag-iingat lang po kayo dito sa hagdan. Baka kasi mauntog kayo.
And ito naman yung kanyang dining area, 4-seater dining table, pero nakasagad na po siya dito sa pader na to. Okay? Ang ginawa po nila, nilagyan po nila ng salamin para magmukhang malaki yung dining area. Okay, pero ito po yung kanya kitchen area na nabanggit ko kanina na medyo maliit lang. Okay. Wala naman silang ginawang pagbabago. Nilagyan lang po nila ng mga pintuan. At ito, nilagyan po nila ng maliit na ref. Okay. So, ito naman yung parang maliit na storage dito. Wala naman po silang ginawa dyan. Sa hagdan naman, nilagyan lang po nila ng mga tiles din. So, ang size ng hagdan pala, I think mga 80 cm, kasi hanggang dito lang yan sa railings na yan. So, ito parang mga 80 cm lang po ang lapad. So, pasensya na kayo, medyo madilim yung toilet and bath, pero wala naman din po silang ginawang pagbabago. Nilagyan lang po nila ng mga decoration. Okay. So, kita tayo ngayon sa second floor. Pag-akyat po ninyo, mapapansin po ninyo na nilagyan din nila ng tiles, yung flooring. So, dito muna po tayo sa first bedroom. So, ito yung reason bakit mas maliit yung floor area niya. Yung kwarto na to, kung papansin po ninyo, medyo mas maliit talaga compare mo dun sa actual turnover dahil ito ay hindi pa extended. So, ito yung part na to. Pero kagandahan dito, nagkaroon siya ng corner windows. Okay, so single size bed ang nilagay. Meron ka ditong space for built-in cabinet. So, yan po yung 43 square meter na floor area. So, next naman, dito tayo sa master bedroom. Pero dito, wala pong nagbago sa space. Naglagay lang sila ng mga gamit. So, double size. Naglagay sila ng mga salamin dyan para magmukhang malaki yung kwarto. And po, naglagay sila ng maliit na TV dito. I think mga 32-inch TV. Naglagay na sila ng mga cladding dito para magmukhang aesthetic ang design. And ito po yung kanyang cabinet. Pwede mo lagay yung built-in cabinet. Medyo maliit lang yung space, ano? Marami kang damit, kukulangin talaga ito. Siguro kung maglalagay ka ng cabinet, pwede dito, pero masikip pa din. Sisikip yung walkway mo dito. Sa mga pintuan pala, ito yung design ng pintuan or actual turnover na po. Okay, so yan po ang aming dress-up model. Okay, so yan po ang aming single attached unit dito po sa Meda Granary sa Binyan, Laguna. Sa computation po ng 48 square meter, ito po makita nyo ngayon sa screen ninyo. Yan po yung computation for bank financing. So nandiyan na po yung total contract price, reservation fee, monthly down payment, monthly amortization at required gross monthly income, and ito naman po yung sa pag-ibig financing. So, pakipost na lang po para po mapag-aralan ninyo. Pero kung may mga iba pa kayong katanungan, pwede niyo po kontakin sa aking mobile number, Viber, or WhatsApp, or sa aking Facebook page. Sa mga amenity pala, meron silang basketball court at mga playgrounds, parks and playgrounds po katulad dito. Secure din po, 24/7. Napakahigpit po ng ating security dito. Bago kayo makapasok, talaga naman pong inaalam nila kung saan po kayo pupunta. Sa mga malls pala, pinakamalapit po is Pavilion Mall. Pero malapit lang din po yung Robinson Santa Rosa at SM Santa Rosa. So mga 10 to 15 minutes drive. Kasama na po ang traffic, makakarating na po kayo. Sa mga hospital, I think mga pinakamahaba na po is 10 minutes bago po kayo makarating sa pinakamalaking hospital na malapit, which is yung Perpetual. May mga school din po na public at private po na malapit. Hanggang college school po, meron din po, ano? Sa accessibility naman going sa Manila, mula dito, possible abutin kayo ng mga 15 to 20 minutes drive. Pinakamalapit po is Mamplasan exit. Mula sa Mamplasan exit, papuntang Manila, abutin kayo ng mga siguro 25 to 30 minutes. Sa papunta naman pong Manila na po yun. Siguro pinakamalapit po is Alabang. Okay.
So kung nagustuhan niyo po ang video to, please paki-share, paki-like at mag-subscribe na rin po dito sa aking YouTube channel para ma-notify kayo pag may mga bago kong videos. At kung interested na po kayo mag-reserve sa bawat property na in-offer ko, mag-reserve na kayo dahil ang property patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming salamat po. So, yes. Sir, pwede pong magtanong. Construction. Kamusta ho ba dito? Binabaha po ba dito sa area? Hindi naman po. So, kayo po, mga tricycle rider po. Magkano po palabas po? Sampung banda. For example, pavilion. Pavilion, 60 po, sir. 60. May malapit po bang mga bus dito? Bus? Sa kayo? Liner, Sa may bayan po. Okay. So, yung papuntang Maynila na po yun. Sige po. Maraming salamat po.